Alam niyo mga kababayan, napakaswerte ko kahit papaano dahil yung dating mga matatalino na mga politiko kagaya nila Senator Pimentel, Senator Tanyada, Senator Salonga, Diokno, at yung iba pa. Alam nyo, kung sila ay mga buhay pa sa panahon na to, siguro sasabihin nila, putang ina ninyo, dahil parang binababoy nyo ang Senado ngayon. Iba ang Senado kaysa sa kasalukuyang leadership ni Senate President Alan Cayetano. Nakakalungkot isipin na makita ganito na nangyayari, na para bang nang tilang nagiging takbuhan ng mga kriminal, nagiging takbuhan ng mga may kaso, at nakakalungkot isipin na paulit-ulit na lamang ginagawa ang mga crime dahil sila daw ay mga mambabatas, pero parang tilang dating gumagawa sila ng batas, pero sila rin ang gumagawa para butasin ang batas na ginawang ito. At yung dating Senado, at ikumpara mo ngayon sa panahon ngayon, ang laki ng pinagkaiba. May isang panahon sa kasaysayan ng Pilipinas kung saan ang bulwagan ng Senado ay itinuturi na altar ng talino, prinsipyo. Our destiny in our own hands. How can we ever forget these high moments in the life of this nation? At batas kapag ang isang senador ay tumayo sa rostrum upang magsalita, ang buong bansa ay nakikinig. Hindi dahil sila ay sikat sa telebisyon, kundi dahil ang bawat salita lumalabas sa kanilang bibig ay may bigat, lalim at pagmamahal sa bayan. Nakakalungkot na kasalukuyan ang dating itinuturi na crime de la crime na intellectual na liderato ay tila unti-unti nang nagiging makulay, gunit mababaw na serkos. Kung lilingunin natin ang nakaraan, makikita kung gaano kayaman sa husay ang Senado. Nariyan si Claro M. Recto, isang bar top-notcher mula sa UST na kilala bilang The Great Dissenter at artikong ang saligang batas ng 1935. Siya ang patunay na ang tunay na oposisyon ay hindi lamang pumupuna kung hindi gumagawa gamit ang talino. Hindi rin malilimutan si Jose Pipi Diokno, ang itinuturi na ama ng karapatan pantao sa Pilipinas. Isang natatanging abogado at bar top-notcher na ipinaglaban ang katarungan sa gitna ng kadiliman. Kasama rin sa mga higante ng batas si Lorenzo Tanyada na naglingkod ng 24 na taon, ang pinakamatagal sa kasaysayan na pinatunayan ang kalidad ng edukasyon UP at Harvard. Ganon din si Jovito Salonga na naging Pangulo ng Senado at kinikilala bilang isa sa pinakamagaling na legal mind sa buong Asya dahil sa kanyang talas at integridad. At sino ang makakasalot sa tapang at talino ni Senador Miriam Defensor Santiago, ang kauna-unahang Pilipina na ginawaran ng Ramon Magsaysay Award, na nagdala ng takot sa mga tiwali at inspirasyon sa mga kabataan sa pamamagitan ng kanyang nag-aapoy na talumpati at malalim na kaalaman sa batas. Malalim at malawak din ang educational background ni Miriam Defensor Santiago, maging ang kanyang legal expertise both local and international. Nariyan din ang tapang ni Ninoy Aquino, ang talas sa diplomasya at paggawa ni Blas Ople, at ang tapat na serbisyong pangkalusugan ni Juan Clavier. Sila ang mga mambabatas na nagpasa ng mga batas na nagpapatatag sa ating republika. Subalit, nasaan na tayo ngayon?
Sa paglipas ng taon, nagbago ang mukha ng Senado. Ang mga debate sa legalidad at konstitusyon ay napalitan ng mga linya mula sa pelikula, iyakan sa harap ng kamera at mga gawing pang-entertainment ang bulwagan na dati ay pinagdidibatihan. Ang kinabukasan ng bansa ay pinupuno na ngayon ng mga action star, komedyante at mga personalidad na ang pangunahing kwalifikasyon ay ang kanilang kasikatan o dami ng followers. Hindi naman masamang magmula sa industriya ng sining. Ngunit ang paggawa ng batas ay nangangailangan ng higit sa magandang mukha, pamilyar na pangangalan o galing sa pag-arte. Nangangailangan ito ng malalim na pag-unawa sa jurisprudence, ekonomiya at karapatan pantao. Kapag ang mga mambabatas ay hindi marunong magbasa o umunawa sa mga komplikadong panukalang batas, ang buong bansa ang nagbabayad sa pamamagitan ng palpak at kulang-kulang na patakaran. Ang kasalukuyang estado ng Senado ay isang malaking hamon at salamin sa ating mga botante. Ang serkong nakikita natin ngayon sa gobyerno ay patunay lamang na ang ating sistema ng pagpili ay nakatali pa rin sa ningning ng showbiz at hindi sa ningning ng talino at karakter. Kung nais natin ibalik ang dangal ng mataas na kapulungan, oras na upang magising ang mamamayan. Tapos na ang panahon ng panonood. Oras na upang muling maghanap ng mga tunay na pinuno na magbabalik sa Senado sa kanyang dating kaluwalhatian bilang tahanan ng mga henyo at tunay na makabayan.